Nakalabas din sa lungga. No camera! Why no camera? No, I'm not vlogging you. I'm vlogging myself. So don't show yourself here. No camera! No, I'm vlogging. No camera! Don't worry. I don't put your face here. Wow! No camera! Okay, let's go. Sus. Marunong na mahiya. Oh. Okay. No camera! Oh, sus. Yeah, mag-gym kami dalawa ni Mick. So, Camera! okay. No shouting kay No camera! ang mga lolo at lola. Yung camera. No. Don't worry. It's not focusing your face. Where's your hat to, man? Hatong ko to na. Ay. Parang yung mukha ni Mixo ba, nagkakabungang araw siya. Oh yeah. Yun ang napansin ko sa kanya. Yung parang sobrang dry ng face. Not that of Mixo, your face? May I see? Parang may ano talaga siya, bungang araw. Oh. Dahil my brain is very ano na talaga, very stuck na talaga dun sa loob. Hindi na gumagana. Punta ako sa gym kasi yung gym ang aking pampalipas oras, pangpatanggal stress. Kasi pag dun lang ako sa loob ng bahay, parang hindi ko magalaw yung utak ko dun. So, sabi ko kay Mixo, samahan mo ako sa gym, anak. Ayaw niya sana sumama. Buti na lang napalabas ko ng bahay. Sabi ko, magbitbit ka lang ng laruan. Tapos dinala ko yung kanyang iPad para hindi siya maboring doon. Wow! Wow! Ay sus na. Kalimutan ko iwan yung gamit ni Rosalie doon sa summer cabin niya. Bita. I forgot that. Oh, it's Tita's Rosalie stuff. It's just the same, Rakas. Akala ni Mixo nasa ibang gym kami. Pero same lang kami. Uy, ay, saglit pala, nak. Wait, nak. Wait, nak. I need to put time. So baka matikitan tayo. Sayang yung ticket. Dito kami sa taas nagpark. Kaya si Mixo sabi niya, nasa ibang place tayo, mama. Nasa isang place lang tayo, Mixo. Ibang ano lang, parking lot. Ngayon ko lang napansin, may Mr. Bean pala sila dito. Ano kaya ang laman niya? Kinukulong talaga nila ang basurahan ay. Ayan oh, Mr. Bean. Pero hindi ka naman makapasok dyan dahil kulong na kulong. Wala namang shop dito na naka-open. Ano ba ang meron dun sa harap? Ah, meron palang restaurant dyan sa baba. Yung paglabas dito, yung sa front na door, merong buffet pero finish na restaurant at open lang sila during noon time. Ngayon ko lang talaga napansin yung basurahan nila dyan. Minsan lang din naman ako mag-park dito. Yun pala yung basurahan nila. Pero grabe ha. Mapapaano ka na lang talaga dahil naka-close yung kulungan ni Mr. Bean. Eh, hindi na nga yan siya tindahan. Nakakulong pa din. Okay, Mixo, we are ready. Asan na tayo? Bakit ayaw? Saglit. Hindi, tama to. Go out first kasi natagalan tayo pumasok. Kailangan siguro mabilis ang pasok doon para mabuksan yung pangalawang door. Okay? So, fast now, fast. Tama nga. Kailangan pala. Kung hindi pa yan siya na-close dyan, pasok na kami dito para hindi mag-close. Ganyan pala yung door nila. Everyday may mga natutunan ako. Wait, Mixo. We are in the same place. It's just the same entrance. Okay? You play, huh? Oh, okay. Remove your slipper. Ayan. Grabe, pinagpapawisan na ako. Mainit talaga. Let's go inside.
Inside na pala kami. Namali yan. Madaming tao ngayon ba kasi lasing mo pa. May batang ayaw umalis dun sa gym. May kakilala kasi siya doon na bata. Same sila ng daycare. Sa pinapasukan niya ngayon, nahiya-hiya pa siya kanina asba. Kung pwede sila maglaro. Eh, yung bata din nahiya. Late na sila nag-enjoy na maglaro dalawa nung malapit na ako matapos. Tapos si Mixo ayun niya umuwi. Hindi ko kailangan natin umuwi kasi mag-aalas 7 na. Then sabi ko na lang ay bilhan kita ng ice cream doon sa may turi ba dyan sa Karhula para huminahon siya. Oh, minahon naman siya. Ay naku, salamat ice cream dahil lagi kang andyan. Ang tanong kung bukas pa. Oh, salamat bukas pa. Ano kaya ito mag-close? Ano oras na ito mag-close? Okay, come here, Mixo. Bilhan natin yung ating Mixo ng ice cream. Ah, you want mansika? No, it's Bella. Ah, okay. Okay. Muna da si Kini. Say it si man. Okay. Mansika. Ay, di mo ko hindi. Ah, karkimyos. Nisulaan ko to na. I'm home dongan gather cup. Ayatelong kans. Okay, ayan. Pagbigyan na lang natin kasi ako yung may kailangan sa kanya. Pinasama ko ngayon. Wait. Bango. Bango. Ano ta? Yahan halwa musta. Minikot. Tan na yatelo tay eripay ka. Yo. Ikat yun. Gusto niya yung mga extra na abubot sa ice cream niya. Close ba yung Asian? Close na yung Asian kasi mag-alas 7 na eh. Saan man yung ating wallet? Card na. Ayan. Ayan. So dito kami upo. Uy, sana meron. Ay! Sus. Na ano? Ay, sus. Ay, sus. Sus. Di sana makakuha ako ng mystery grocery bag oh. Kasi andito lang ako sa harap ng Q-Market. Ayan, yan yung Q-Market na pinagkukunan natin ng mystery grocery bag. Ay sus, kulta, 1 by 1 kulta. Nam. Oo. Nam. Yummy. Na too much candy ha. Ayan. Monster kaiki. No, not all. We can bring it to our house. Not all, okay? Okay. Hey, you eat fast because ito naman nakakatakot. Ayan, nagsihulugan na anak. Do you need help? Huwag ganyan magkain. You need help? No. Ay sus. Upo dito para hindi maano yung ice cream mo. Help. Help. Nagka-rashes ka man sa init anak. Uy. Help. Parang may bungang araw talaga siya ay. May mga parang butoy-butoy yung muka niya. Yung galing ka sa jeep. Yung galing ka sa gym. Tapos, ito. Ayaw ko sana kung isa nga lang yung binili ko para sa kanya. Help pa din. Uy, naku po. Mama. Okay. Oh, you close na. Oh, you eat fast kay mag-melt. Pag sinwerte ka nga naman, palis na sana kami ni Mixo. Biglang nag-pop up sa akin yung Q-Market na merong mystery grocery bag. What a job, Mama. Ha? Andiyan, upo lang kami kanina, di ba dyan? Sa ice creaman. Tapos sa mga 40 minutes na kami nakaupo ni Mixo dyan. Sabi ko, ay wala na talaga to pag-asa. Sa isip ko lang, kinakausap yung sarili ko kanina dyan. Nawalan ako ng gana kanina siya. Wala na, mag-alas 8 na. Wala talaga yung nagpapapap. Pero meron pala. Oh, you want to go. Yes, let's see what we have. Let's check.
ating mystery grocery bag. Saan na yung aking code? Yung ating tag 5-5. 5-5 na mystery grocery bag. Ayun. Antay-antay lang tayo. Ha? Wait, yes. Wait. Ba. Wait me, wait. Kasi isa lang yung stock nila dito. Basta hapon na. Walang masyadong stock. Tagal naman. Kailangan natin pumila, Mixo. Uy, latos kasi. Oh, dito. Okay. Ida. Ayan. Doon daw. Pick upin daw natin doon sa loob. Let's go. Ida na yoke dan. Ha? Ida na yoke dan. No. We need to pick our mystery grocery bag here. What? No, the girl said. Here. Moy. Pesonen. Ayun. Ay, namumukaan siguro nila ako dito, no? Dahil everyday. Okay. Yeah, kitos. Yan. Kukunin pa daw niya dun sa loob. Naswertihan tayo, Mixo. Buti na lang talaga. Matyaga tayong nag-antay doon. Kundi balik-balik tayo. Ha? Piano food. Diyos ko. Piano mom. Fruits? You want fruits? Yes. No, maybe we buy there in Lidl. Kitos. Ayun. Ay, may nakita na ako. Marang maganda to. Uy, ang ganda-ganda na sa loob. Ha? Ayokong bumili dito ng prutas. Nagpapabili si Mixo ng prutas. Kaya lang dito ay medyo mahal. Mas mura dun sa Lidl. We go to Lidl. Ha? Why? No, mas mura dun sa Lidl. Eh, dito kasi medyo mahal yung benta nila. Minsan dun sa Lidl, yung aking 20 euro. Madaming laman. Pag dito ako sa Q-Market, kunti lang yung laman ng aking 20 euro. No, we go to Lidl. Kasi nag-aas si Mixo ng prutas. Tapos wala din kaming gulay. Di naman ako nakapunta ng Mr. Bean. Ang plan ko kasi kanina umaga na mamisita kay Mr. Bean. May aksidente man dun sa muki ni Rosalie, yung vlog natin kahapon na naiwan yung susi dun sa loob ng summer cabin. So natagalan ako. Nakauwi ako kanina alas 3. Kasi umalis ako dun mga 2:30 na din yun. Tapos sinundo ko si Mix. Wala na talaga akong oras na sunduin yung ating Mixo kanina. Tingnan nga natin may kung ano ang ating mystery grocery bag. Kasi ang daming jackpot. Hoy, excited akong tignan tong mga to. May mga meat. Oh my God. Wala, nasirtihan tayo ngayon. Na-excited si Mars. Ano ba tong? Ah, ito pala yung sa ano ni Lani. Sa stroller niya. Ito oh. Tapos, nakalimutan ko. Parang bag to ni Lani ang andito sa ilalim ba. Ah, kay Lani nga talaga. Naiwan talaga yung bag niya sa ilalim. Pero ayan, may ano na tayo. May grocery. Prutas na lang talaga ang bilhin ko doon sa Lidl. At least doon sa Lidl. Makakamura ako. Kung saan talaga ako makakamura, doon talaga ako bibili. Kalimutan ko yung anak ko. Excited si Maring Queenie doon sa ating mystery grocery bag. Ganyan yung saka-excited ni Maring Queenie tignan yung mystery grocery bag. Nakalimutan i-close ni Mars nyo ang pinto. Tapos wala pang seatbelt tong maliit na bata. Buti na lang talaga si Mixo
nakakaano siya pag hindi ko nalagyan ng seatbelt, pinapaalala niya sa akin. Lagi nga yan sinasabi na, mama, wala pa akong seatbelt. Kasi alam niya, lagi yan sinasabihan ng kanyang tatay na importante ang seatbelt pag sumakay dito sa sasakyan. So ito na, gutom na yung aking Nixo. Habang nasa Lidl kami kanina, napadaan kami dun sa may burgeran. So ayun, kumuha siya ng burger niya at yun na daw yung kanyang kakainin. So binilan ko na lang. Sabi ko, lutuan ko siya ng rice. Ayaw niya sa rice. Sabi niya, burger daw ang kanyang gusto. So, meron pa ba kaming ketchup? Meron pa naman yata. Yata. Madami pa pala kaming ketchup. Ganito lang naman yung kanyang gusto. Tapos, lagyan ko ng ito. Yung cucumber. Yan na yung kanyang dinner. Kasi daw kanina sa school or dun sa daycare, yung kinain daw nila ay rice. Diba? Ayaw niya yung every meal ay rice. What's that? Olga. Ay, orca. Olga. Orca. Olga, ikaw, sabay ka yung musta. Okay. At sa taga-tempo yun. Yo. Okay, Selva. Eat it fresh. Yo. So, ganito lang yung kanyang dinner. Dito naman kasi sa amin, sa Finland, yung burger ay hindi lang siya snacks. Kung kumain kami ng burger ng mga bandang alas 5 or alas 6, yun na yung dinner namin. Diba sa atin, yung burger, pag kumain tayo, like sa Jollibee, sa McDo, ay merienda lang natin yung burger. Dito sa amin, ay meal na yun siya. Nasanay na din ako. Dati hindi ko rin type yan. Na anuhan ako na pag kumain ako ng burger ay mga after 2 hours, kakain na naman ako ng rice. Kasi nga, yun yung nakaugalian natin dyan sa Pinas, di ba? Ngayon na andito tayo sa Finland, pero yung mga puti, ang hilig nila sa burger na ginagawang meal. Pati yung mga pasta, spaghetti, di ba? Ayan. Ito lang yung dinner ni Mixo. Very simple lang. Kung ano yung gusto niya, hindi ko na pinipilit na wag yan. Talaga yung nakita niya at gusto niya. Pinapakain ko na lang kasi bihira lang yung kumain ng batang yan. At least, mabusog siya ba? So, ayan, ganyan lang yung kaniyang burger. Tapos cucumber. I know it's not healthy, pero ganyan kasi ang gusto niya. Ayan na yung burger ng ating mix. So, very easy lang. Your food, Nyor. Yung planggana na yan ba? Anong ginagawa ng planggana na yan? Ginawa mo talagang lagayan ng laruan mo. Your burger. I will give you milk. Milk. Tapos, pumili ako doon ng cherry. Kaya lang, pinili ko na naka 50% off yung cherry. Medyo old na. Kunti na lang din yung natira doon. Siguro tinitignan ako ng mga ibang customer kasi pinipili ko talaga eh. Dahil ang daming mga bulok na. Patapon na yun siya ba? Kaya naka 50% off. So, ito na nga. Tignan na nga natin yung ating grocery doon sa ating mystery grocery doon. Grabe talaga. Super jackpot talaga tayo ngayon. Araw na to sa mystery grocery bag. Alam niyo po ba? Nung nagde-drive ako pa uwi dito sa bahay, naka-smile ako whole drive ko. Sabi ko, oh my God, naka-save ako ng malaki. Kasi tingnan nyo, 5 euro lang yung binayaran ko. Pero, grabe, napakadaming karne. Yung laman ng ating mystery grocery bag. Merong sausage. Hala. Ito pala, sausage soup. May ano kaya ako dyan? Sircon mackerel. Masarap man to siya gawing sausage. Kaya lang ito, lutuin na ngayon. Kailan bang? Last day. Kasi ito mga naka 30% and 50% off na. So, fresh kasi ito siya eh. Lutuin ko na lang kaya ito. Kaya lang hindi ako marunong magluto nito. Si Pars tapos, my God, napaka
daming karne. Ayan yung ating karne. Ilang pack ba yan? Ay, 4 na pack! Kaapat tayo ng ground meat. Tapos, meron ding chicken. Ito yung chicken na ano ba, hindi ba ito siya ground meat? Yung naka-slice na din siya na chicken. Tapos, merong pizza. And then, yung para sa tinapay. Ano to? Hindi man ako kumakain nito. Baka si Pars kumakain nito. Parang blood pancake. Ito siya. Yan. Natikman ko na yan. Hindi ko type. May itlog! May itlog! Grabe to. Sobrang jackpot ako ngayon, ha? Tapos, parang yogurt. And then, chicken. Yes, chicken. And then, No! You need the sausage. any more chicken. Lutuin ko nga to. Parang masarap to siya, ay. Luto agad. Ano pa ang patagalin? Luto agad si Maris Queenie. Ayun, mag-message si Pars natin. Baka daw ay mamaya pa siya makauwi. Nagpunta kasi sila ng Helsinki, Vanta today. So, pag-uwi nun, pagod yun si Pars. Kumain na daw siya. Nagtanong ako kung magluluto ba ako ngayon. Pero magluluto ako ngayon para bukas ay meron siyang kaon. Hindi na kailangan bumili doon sa restaurant nila ba. Tikman natin yung sausage kung masarap. Gano'n mo ito katagal. Ayan. Ayan, nakaon na siya. Hala, nagpakarne yung mystery grocery bag natin. Grabe. Napakadami na ito. Holy moly talaga. Grabe. Kaya, whole travel talaga, nakangiti talaga ako kanina. Sabi ko, sulit talaga yung antay-antay ko doon na 40 minutes. Buti na lang, hindi nagreklamo si Nixo kanina. Gusto niya nang umuwi. So, ito. Let's have a look sa ating naharbat today kay Mystery Grocery Bag. Ito, sobrang tipid ko na nito kasi 5 euro lang yung binayaran ko. Ayan, oh. Ganyan. Kadami yung nakuha natin. Ano kaya ang lulutuin ko bukas? Alam ko na. Maglalasangin na lang siguro ako. Kung meron pa akong pasta, ayan. Meron pa naman akong pasta. At naalala ko, meron akong cheese dun sa freezer. Bukas ko na lang tulutuin. Baka gusto to ni Pars baunin. Tanungin ko siya maya kung gusto niya. Nakaitlog naman tayo. Uy! Sobrang happy yan, Mars. Weather lang talaga yung mystery grocery bag natin ba. Minsan maganda yung nilalagay nila. Minsan naman puro luto yung mga nakukuha ko. Ay, okay, sorry. Ito naman, chicken. Bukas na lang to. Or next day. Ay, madami namang stock si Maring Queenie nyo. Hindi na naman maproblema. Napaubos na yung laman ng freezer. Meron pa naman dyan, kaya lang, kailangan lang talaga mag check ano yung pwede lutuin. Di ba, Mixo? Ito, oh. Naguluhan na ako. Ano ang lulutuin ko? Ito ba or ano man ilagay nito, oy? May carrots naman siguro ako. Carrots and patatas to, eh. Ayun, may carrots pa ako. Ito na lang, lutuin ko to. Tapos, meron din akong patatas. Ayan, maliit yung patatas. Lutuin ko na lang to. Kailangan ko mag-search sa Google paano to siya lutuin.
Dahil baka mamali si Maring Queenie at hindi magustuhan ng ating pars. So, useless lang din kung lulutuin ko, di ba? Tapos, hindi nila magustuhan. Bahala na talaga si Batman ano ang lasa nitong soup ko. Wala kasi si Pars eh. Ayoko na din to ipaluto sa kanya pagdating niya kasi pagod yun. So, maningkamot tamars. Okay. Ano ba ang lagay dito? Ito na nga. Naguguluhan na ako. Ano to? Black pepper. Sana lang meron kami dito yung mga pinaglalagay ni Pars na mga seasoning. So, lagyan daw ng vegetable na ganito. Isang ganito. Tapos, mouse tipipuri. Meron kaya kami nun, mouse tipipuri? Parang wala kami nun na, mouse tipipuri. Mouse. Paprika. Hala. Wala man kami nun. Parang iba yung magiging lasa nito. Para ang mangyari nito ay sinabawang makara. Ay, ito. Ayan, ayan, ito. Ito yung nakikita ko kay Pars. Mouse tipipuri. Ilan man ang ilagay? 8. Kailangan talaga 8. Ayan, 8. Tapos, anong puryuwa? Ito na naman tayo eh. Puryuwa. Wala akong alam yan. Ano yan? Lagyan natin ng ito. Nakita ko din to na lalagyan ni Pars ng ganito. Bintot-bintot na lang talaga ako nito. Tapos, yung salt ay mamaya na lang. Persilia. Meron akong parsley. Or, ano yung meron kami dyan na binili ni Pars. So, ayun lang. Ano naman to? Ay, hindi na yan. Iba na yung lasa, Mars. Huwag mo na pag-eksperimentuhan yan. Baka hindi magustuhan ni Pars. Wala, yun lang. Yun lang yata. Tapos, salt. Ayan. Lagyan lang natin ng salt later na mas madami. Pag okay na yung lasa niya. Ano naman to? Black pepper. Ayan. Kikita ko dun tinanilalagyan ni Pars ng black pepper. Wala na si Batman talaga nito. Ano ang lasa? So, pakuluin lang at ilagay mamaya yung potato at porka na. Tapos ito, ano ba itong meron kami dito? Tili, ano man itong tili sa English? Ito, lagay natin to sa taas mamaya pag malapit na maluto. Diba? Experiment yan. Walang kalam-alam si Mars. Tapos yung onion pala. Ayan. Pakuluin lang daw. Then yung makara, kailangan natin i-separate. Ayan o. Fresh to siya na makara. Tapos, ganyanin lang to siya o. Hala, tignan ko pala to. Kailan man to siya ilagay. Ito na nga. Ito na nga. Ilagay ba to siya last or first? Kasi hilaw to siya eh. Pero masarap to. At very healthy. Walang madaming preservative na nilagay nito. Nung buntis ako at meron akong diabetic, ito sinuggest to sa akin ng midwife. Masarap daw to siya. Okay na okay daw to kainin ko kasi very healthy. So, bahala na si Batman nito. First time ko magluto ng ganito. Tapos wala pa si Pars. Sana lang pasado sa kanya. Ayun, pinapakulo ko na yung mga gulay ko dito.
At ang bango, parang magiging happy si Pars nitong luto ko ay dahil kasing amoy nung niloloto niya. Hala, mag-alas 9 na andito. Hindi pa umuwi si Pars. Tapos, next day, yung work niya is until 8. My God, for 5 days. Yung work ni Pars is 9 to 8. 11 hours every day, 5 days. Buti na lang talaga, meron akong 2 days off. Yung ganito yung schedule namin ba na 5 days work si Pars na straight tapos long day at ako merong day off. At least naayos ko yung bahay, nakakapagluto ako dahil pag pareho kaming work the same day, like 5 days talaga straight, and then pareho kaming pagod, and then mayroon pang mixo, sabog kaming dalawa. Alam niyo yung parang pressure na yung utak namin, nag-aaway na dahil pagod, hindi na makausap ng matino, pag may kinakausap mo wala, pagod, yung parang hindi maintindihan yung nararamdaman pag ganon. At least ganito, meron akong day off na nakapag talaga ako ng oras para dito sa bahay, nakapag prepare, tapos dito ayusin ko na tong mga tiniklop ko kagabi, hindi ko na ilagay sa mga kabinet dahil sobrang antok na talaga ako kagabi. Anong oras ba ako natulog kagabi? Alas 12. Tinapos ko lang talaga tiklopin ng mga yan para ngayong araw na to ay ilagay ko dun sa kabinet. Meron pang nakabitay dito sa namin, pinto. Nangyari na kasi yan sa amin dati ni Pars na pareho kaming may trabaho tapos pagod. Yung mga utak namin hindi makausap ng matino dahil ito nga, puro mga pagod. At ako din, madaming iniisip. Alam mo yung ganon. Tapos, dati, meron pa akong mga kaibigan na, alam mo yung parang nape-pressure ka din dahil yung kailangan mo magparamdam sa kanila. Pag totoo kang kaibigan, hindi kailangan everyday ka magpaparamdam sa kanila, 'di ba? Kung totoo ka, alam mong busy yung tao, hindi ka yung parang mahi-hurt na, hindi na siya nagme-message sa akin, yung ganun ba? Iba pa naman ako pag napansin ko na parang ako lang yung lagi talaga ang gumagawa ng way na magko-communicate, yung ako lang magsabi ng hi, hello, tumatawag, kumusta, ganyan. Tapos pag yung kabila naman, yung kaibigan ko, hindi naman nagpaparamdam sa akin, hindi rin ako nagre-reach out. Alam niyo yun? Sabi ko, bahala ka dyan. Napagod na ako. Mabilis ako mapagod pag ganun. Kaya siguro sinasabi nila sa akin na, nagbago ka na. Hindi po ako nagbago. Madami lang po talaga akong ginagawa. Kita niyo naman sa vlog ko. At of course, family is my priority. Okay po yung merong kaibigan. Pero family pa din yung priority ko. Alam niyo yon na uunahin pa din natin yung ating family, lalo na dito sa abroad. Maganda po talaga na may kaibigan ka, pero kung matured ka mag-isip, hindi mo maiisip na, alam nyo yung para ipipressure mo yung tao na bakit hindi na siya nagparamdam, tumaas na yung ulo, ganun agad ang iniisip ng mga tao pag sobrang busy mo. And then, hindi ka magparamdam sa kanila. Sasabihin agad nila na, ay nako, taas na ng ulo niyan. Bakit ganyan yan siya? No. Pag matino kang tao at marunong ka mag-intindi, hindi yan. Hindi mo yan maiisip na ganun. And this one, if you are done, you can throw it now, please. Because it's so messy here. Which one? Okay, put it to Which one? this. Put it there sa cabinet or drawer. Of course. Hey! Hey, toy! Put it there. Kasi ako dyan, naalibadbaran ako sa mga laruan mo ba? Hindi ka naman naglalaro. Pag sabi ko sa iyo, pag hindi mo nilalaro, ilagay mo dun sa kwarto mo. Okay, put it all there to the drawer.
Yan, so ano na. Kaya, ayan. Meron naman, Hey, Nana. mga kaibigan ko dito ngayon, meron kaming mga group chat. Doon kami nagpaparamdaman. Ayan, at least, di ba, sa group chat, kung nag-reply ka doon, enough na yun. Hindi yung isa-isa pa. Example, kami ni Rosalie, pag sobrang busy talaga namin, hindi kami magpaparamdaman sa isa't isa. Tapos, marirealize ko na lang, uy, isang linggo na pala kaming di nag-uusap ni Rosalie. Pero, dun sa group chat namin, dito sa Kotka Girls, nag-group chat kami. Dun kami laging nag-uusap. Alam niyo yung parang biruan, ganun. Pero yung one-on-one talaga na tumatawag, hindi kami ganun. Tapos, marirealize na lang namin, uy, day, isang linggo tayong di nag-uusap. Day, minsan, naabot pa nga ng more than 1 week. Mama, they can't see you. They can see. It's just turn off the screen. So, ayun lang. Ganyan. Advice ko lang po talaga sa inyo. Kung meron kayong mga kaibigan, wag po You kayo can't watch. ma-hurt na can't watch. hindi sila nag-message. No, If alam you niyo can't naman na watch. busy yung You can tao. watch. You can watch. Yes, yes. No, you can't watch. Yes. So, ayun nga. Advice ko lang talaga po sa inyo. Kung meron kayong kaibigan na ganyan. Sila po yung may problema, hindi po kayo. 'Di ba? Ako, nawawalan ako ng mga kaibigan na ganyan. Tapos, alam mo yung parang nililibak ka. Ano may nililibak sa Tagalog na ano daw, nagbago ka na, ang taas na daw ng ulo mo, ang yabang mo, no. I'm not mayabang. I'm just busy of my life lang po talaga. Diba? Kasi, naghahanap buhay din ako, para sa pamilya ko. Hindi yung puro na lang tayo barkada. May time sa family, may time din sa barkada Alam nyo na, meron din akong nabasa sa isang comment na pag abroad ka, wala kang ibang ginawa kundi trabaho. Totoo po talaga yun. Work. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas na pag may free time, doon ka, magwalwal ka. Dito sa abroad, sa dami ng gastusin, kailangan mo talaga kumayod ng kumayod. Yeah. Tingtaya sa luto ngayon, kaya tataya ako mamaya. Magkano lang naman, tag 5-5. Pag 5-5 lang naman kasi yung tinataya ko. Minsan, sa isang linggo, dalawang papel, 5 euro or 4 euro kasi sa isang papel, 2 euro yun siya dito. Ayan. Alam ko, hindi maganda yun. Pero, for the fun, taya-taya. So, ito pala, mga damit pala to ni Mixo. Basket. Ilagay ko na lang muna yung damit namin. Kasi ito yung una kong ilagay sa basket. Ayan. Then, pag day off ni Pars, maglalaban na naman siya. Di ba? Hindi abutan ng 4 na araw, may nilabhan na naman yun si Pars. Kasi 3 days ay after 3 days, mag-off na naman siya. Then ako na naman yung mag-work ng 5 days. Ay, nakaligo na din kami ni Mixo. Pinatulog ko na kasi andun pa sa kwarto. Manood muna daw siya ng kaniyang movie. Mga 5 minutes. Yan, nakaluto na ako at dumating na si Pars. How's the taste, Pars? It's okay. It's fine. It's fine. far. It's far the taste. If you're the one cook it. But it's fine. Okay. It's tasty. It's fine. Makakain daw. At least, meron siya. I tried my best. You did. Thank you. I tried my best. Because it's my, You did good. not my recipe to cook. At least, masarap naman siya para sa akin. Pero, para din sa akin, malayong malayo dun sa timpla ni Pars. Ewan ko ano pinaglalagay niya. Pero, sabaw siya. Yun na yung sabaw ko. Tapos, at least, di ba, na-appreciate niya. Ganun naman tayong mga asawa. Basta ma-appreciate tayo ng mga husband natin. Masarap sa pakiramdam, di ba? Sino po agree?
Ay, magdilig pala tayo nitong ano natin. Sunflower. Ayan. Naglagay din ako ng chicken doon sa oven para bukas ay may baon si Pars. At pag uwi ni Mixo bukas, meron siyang food. Yung aking plant dito ba? Purple man to siya dati, pero ngayon nagputi na. Yun o, ano nangyari dyan? Ganito man yan siya o. Pero ngayon nagputi. Basa pa ba to? Basa pa naman. Pero yung yellow pa din siya. Yun, pero ito parang nabigatan. Ganyan. Ito lang o, nagtaka ako bakit naging puti siya. Hindi na siya yung as in purple na purple. Ang sarap magtambay dito ngayon dahil warm. Kanina umupo ako dito nako, para akong nasa sauna tapos hindi ko binuksan yung glass. Ay, napakainit. Parang napasukan ng tubig yung aking tenga. Si Mixo kasi naglalaro tapos nakaganyan ako kanina kasi meron akong kinukuha dun sa ilalim. Yung tubig nakadiritso dito sa tenga ko. Yun, pagod na pagod daw si Pars natin. Galing sa work. Yan, diligan ko lang yan. Ano pala tong sunflower, kailangan talaga ng tubig everyday. Pero pag hindi mo siya lagyan ng tubig, mabilis lang din siya ma-dead.